Salamat sa Diyos sa pangalan niyang Jesus. Amen. Purihin nga po natin ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo na ang pangalan ay Jesus. Yes, si Jesus ang Diyos na mabuti. Si Jesus ang Diyos na ang pag-ibig magpakailanman nananatili. Si Jesus ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na si Ako nga, at siyang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At sa kasalukuyang kapanahunan ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. At muli, gaya po ng inyong nalalaman mula sa umpisa pa lamang, ito po ang ating pagtitipon ngayong araw na ito, abay ito po ang kanyang simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, o sa wikang Ingles, the children of God, bloodkin of the Christ Church. At ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, ang kasalukuyang leader-disipulo ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sa kapahintulutan sa pag-ibig at pahintulot at pagmamahal at pagpayag ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na ang pangalan ay Jesus. Maraming salamat po sa mga kadugo na naririto at maraming salamat din sa mga nangangasiwa dito po sa ating pagtitipon sa kasalukuyan at unahin ko lang po ang pagbati sa ating mga kadugo na ikinakasal ngayong araw na ito. Ayan, ang atin pong kadugong John Brandt. Yes, Bloodkin John Brandt from Alaska, United States of America. At ang isa pang kadugo na kanyang magiging kabiyak ng puso, mahal sa buhay ng kanyang kaisang dibdib. Ayan, in short, ng kanyang asawa, ang mahal na tagapangasiwang kadugo, TK Evangeline Tampungan. Alright, sige. So maligayang bati po sa inyong dalawa. Congratulations to Bloodkin John Brandt and best wishes to our deaconess in the Temple of Cavite, Green Valley, and as well, the Temple of A&D K&K in South Cotabato. Maraming salamat po sa inyong pahintulot na, well, paanyaya na ako, ang aking may bahay, si Judge Angelina Mauricio, at ang iba pa nating mga kasama sa komite ng mga tagapamahala ay maging bahagi at maging mga saksi ng inyong pag-iisang dibdib sa araw na ito. We are indeed very thankful to God in His name of Jesus that you have chosen us, my wife, Judge Angelina Domingo Mauricio, and I, and as well the different members of the executive committee of our church, the Children of God, Bloodkin of the Christ Church, to be among the witnesses of your marital ceremonies today. Again, we pray for you that may God allow you a fruitful and lengthy marital life, blessed with children, blessed with good fortune, blessed with guidance, with protection, His healing, His love, and His power in His name of Jesus. Amen. Oh yes. And well, ito po ang ating kalatas mula sa mahal na LD ngayong araw na ito at pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng ating mga batayang aral. Ano po ba ang tinatalakay natin sa ating mga batayang aral? Pag-aaral ng Biblia at nandito po tayo sa bahagi ng pagpapakilala sa salita ng Diyos. And so let's get on with this and let's start it today. And how do you do it? This one. And ito na nga po ang kalatas mula sa mahal na LD sa atin pong pagtitipon sa papuri, pagsambat, pasasalamat ng ika-3 ng Setyembre, taong 2023. Ang paksain po natin ang patunay na ang Biblia ang salita ng Diyos. In English, these reflections from the beloved leader disciple is appropriately entitled The Proof that the Bible is the true Word of God in this whole world. Amen. At tumungo po tayo sa ating kalatas mula sa mahal na LD at atin pong batiin ang Panginoong Diyos at ang isa't isa minsan pa. Salamat sa Diyos sa ngalan niyang Jesus. Amen. Sa pag-aaral ng Biblia ng Simbahang Anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, noong Sabado, ika-2 ng Setyembre, taong 2023, tinatalakay ng mga kadugo ang katotohanang ang Biblia ang salita ng Diyos
sa regular nitong AND KNK Kapihang Kadugo Bible Study and Prayer Session. Sa mga kadugong dumalo, tinutukan ng kanilang pag-aaral ang ikalawang Timoteo 3:16. Ayon sa bersikulong ito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan at nagmula sa hininga ng Diyos. Mainit na talakayan ang naganap sa pag-aaral na ito, lalo na po sa mga kadugong seryosong nagbabasa na ng Biblia. Ang layunin po ng talakayan noong Sabado sa Kapihang Kadugo, tuklasin ang kahulugan ng mga salitang ang lahat ng kasulatan ay kinasihan at nagmula sa hininga ng Diyos. Nilayon din ng pag-aaral na malaman ng mga kadugo kung bakit mahalagang maunawaan nila na ang Biblia nga ang salita ng Diyos. It has become doubly important for all children of God, bloodkin of the Christ in the Philippines and around the world, to truly know, understand, and discern the reason why we say, the children of God, bloodkin of the Christ Church say, as part of his teachings, that the Bible is the true Word of God. There are many churches, many religious leaders, many preachers, pastors, many priests and ministers from other religions that claim that their own book of the law would be the true Word of God. But as far as the children of God, bloodkin of the Christ Church is concerned, there is no doubt among us that it is the Bible that is the true Word of God. Sa huli, iisa ang naging pananaw ng mga kadugo. Ang Biblia ang kasulatan na naglalaman ng salita at mga utos ng Diyos. At batay sa ikalawang Timoteo 3:16, naunawaan din ng mga kadugo na ang Biblia o ang aklat ng kasulatan ay nagmula sa Diyos mismo, mula sa kanyang hininga. There was only one perception and there was only one understanding among the bloodkin that attended the Kapihang Kadugo Bible Study and Prayer Session last Saturday. The perception and the understanding being, the Bible is the book that contains the Word and the commands of God. And in accordance with 2 Timothy chapter 3, verse 16, the bloodkin present on Saturday also fully understood that the Bible, or the compilation of His commands and of His Word, came from God Himself, from His breath. Amen. Ang ibig sabihin nito, ang salita at mga utos ng Diyos na ngayon ay bahagi na ng Biblia sa kanyang lumang tipan at bagong tipan na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang maunawaan nila ang kanyang kalooban, lalo na ang kanyang paraan ng pagliligtas sa lahat ng tao. Paano ibinigay ng Diyos ang kanyang salita at mga utos sa mga tao? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng talino, dunong at unawa. Ayon po ito sa Isaiah 6:9 hanggang 10 at Mateo 13:10 hanggang 16. Kumbaga, dumadating sa mga tao ang salita at mga utos dahil pinagkalooban sila ng unawa. In these two parts of the Old and the New Testaments of the Bible, Isaiah 6:9-10 and Matthew 13:10-16, it was made clear that there were people who were given the power to understand, even as there were people who were denied this particular power to understand the Word of God. Yes. And this is a very serious matter. If you have been joining us in our previous online gatherings, in our previous Bible studies, and in our previous proclamations in the different KBP programs that we are having in our AND KNK, the Ones channel, being one with the One every day. And yes, the programs come to you at 5:30 in the morning up to and about 9 o'clock in the evening.
Pero sa kalagitnaan ng pag-aaral noong Sabado, lumitaw na hindi na lamang nagmula sa hininga o talino, dunong at unawa, ipinaabot ng Diyos ang kanyang salita at mga utos. There was another way that God utilized, and this was featured in the Old Testament on the manner of His giving out, allowing the people to receive His commands, His word, and His directives. Bago na natin tingnan ang ikalawang paraan ng pagpapaabot ng Diyos sa tao ng kanyang salita at mga utos, itatakbo muna natin sa ating mga isip ang unang paraang ginamit ng Diyos upang makarating sa tao ang kanyang salita at mga utos. Niliwanag po ito sa ikalawang Timoteo 3:16. At para lamang po maalala natin minsan pa ang sinasabi ng ikalawang Timoteo 3:16, ano po ba ito? Ano po ba ang binabanggit dito, mga minamahal na mga kadugo? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan at nagmula sa hininga ng Diyos. All Scripture is inspired by God and is God-breathed, as a matter of fact. That is what 2 Timothy chapter 10, verse 16 is saying. Ano po ang ikalawang paraan ng pagbibigay ng Diyos sa mga tao ng kanyang salita at ng kanyang mga utos maliban sa pagbibigay sa kanila ng talino, dunong at unawa, maliban sa pagbibigay sa kanila ng inspirasyon? Well, kung susuriin po natin ang Biblia, ang ikalawang paraang ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng Diyos mismo gamit ang kanyang daliri ng kanyang mga utos. Gaya po ng naipahiwatig natin sa Kapihang Kadugo noong Sabado, ika-2 ng Setyembre taong 2023, dalawa po actually ang kaparaan ang ginamit ng Diyos. Ang una ay ang pagbibigay ng talino, unawa at dunong sa pamamagitan ng inspirasyon, sa pamamagitan ng kaisipan. Pero yung unang kaparaanan, and appropriately this is called the first manner by which God has allowed men and women around the world to receive His commands, to understand His word, is by God Himself writing His commands by His finger. Oh yes. And that is written in the Bible. Let's continue. Nakita natin ang ikalawang paraang ito. Actually po, unang paraan. Kasi nasabi na po ito, nasabi po ito sa Lumang Tipan. Nakita natin ang ikalawang paraang ito sa kasaysayan ng pagbibigay ng Diyos ng kanyang 10 utos sa mga tao sa pamamagitan ni Moises sa bundok ng Sinai o bundok ng Horeb ayon sa Exodo 31:18. Tatandaan niyo po ang versikulong ito sapagkat ito po ang nagsasabi na ang mga utos ng Diyos, partikular ang kanyang 10 utos, ang Decalogue, the 10 Commandments, ay isinulat ng Diyos sa 2 tapyas ng 2 bato sa pamamagitan ng kanyang daliri. Marami pong interpretations tungkol dyan. Marami pong pagsasalin. Marami pong pagpapaliwanag kung ano ang sinabi ng Diyos. But we take it literally. God wrote His laws, wrote His commands in the tablets by virtue, using His finger. Amazing? No, it's not amazing. It's a manifestation of God's power. Sa totoo lang. Sa versikulong ito, itinala na ibinigay ng Diyos ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng kanyang mga kautusan o kasulatan. Partikular na nga ang 10 utos na si Yahweh mismo ang sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri. Sa New International Version, ganito po ang sinasabi ng Exodo 31:18. Exodus 31:18 says, when the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, He gave him the 2 tablets of the covenant law, the tablets of stone inscribed by the finger of God.
inscribed by the finger of God. Isinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos. Many Bible commentators have interpreted this particular phrase by the finger of God, saying it was by virtue of His power, by virtue of His omnipotence. But why can't you be a little more literal when it comes to this? Because if that is what you're saying, why was there a reference to the two tablets, the stone tablets? Kung ang sinasabi po ninyo talinghaga, yung pagkakagamit na sinulat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang daliri, ang 10 utos at ang lahat ng kanyang mga kautusan, bakit po merong aktual na bato? Kung saan niya isinulat ang kanyang mga kautusan, partikular ng 10 utos. Why was it necessary that 2 stone tablets had to be brought before God and on which God wrote His 10 commandments? Why? Ang ibig sabihin, actual, literal. Talagang nagdala ng bato, sinulat ng Diyos sa kanyang daliri ang kanyang mga utos. That is how we understand it as children of God, bloodkin of the Christ. Sa salin ng tanging daang Biblia, ganito po naman ang sinasabi ng Exodo 31:18. Matapos kausapin ni Yahweh si Moises sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat sa pamamagitan ng kanyang daliri. Amen. Ano ibig sabihin nito? Aktual po ito. 2 tapyas na bato ang pinagsulatan ng Diyos ng kanyang 10 utos gamit ang kanyang daliri. Wala pong pagdududa. Wala pong liko sa kanan o liko sa kaliwa o pasulong na. Talagang aktual na bato ginamit. Kung aktual na bato ang pinagsulatan ng 10 utos ng Diyos, di dapat nating paniwalaan ang nakasulat sa Biblia ng kanyang daliri ang kanyang ginamit sa pagsusulat ng kanyang 10 utos. Clear? Dapat po maging maliwanag because it is very important as we will explain in the next succeeding paragraphs. Kung unawain nating mabuti, mahalaga para sa Diyos na maipaalam sa mga tao ang kanyang salita at mga kautusan. Matindi yun, It was important, as a matter of fact, very important for God, it would appear now, that the people will come to know of His word and of His commands. Yes. It was important for God that the people would come to know and understand His word and His commands. Ito po ang dahilan. This is the reason why God Himself wrote the law with His fingers on the 2 stone tablets. Ito ang dahilan. Kaya ang Diyos mismo ang sumulat ng mga kautosang ito sa 2 tapyas na bato gamit ang kanyang daliri. Oh yes. Maliwanag po ba? Layon ng Diyos, and this now goes to the very reason why God had to write on the tablets using His own finger. Layon ng Diyos na alalahanin ng mga tao sa kanilang mga isip at iukit sa kanilang mga puso, kaluluwa, spirito ang kanyang mga utos. Bakit po? Dahil ang pakikinig at pagsunod ng walang pagpapanggap sa mga utos na ito, ng walang pagkukunwari, ng walang pagpapatumpik-tumpik, ng walang pag-iimbot, ang tanging daan ng kanyang pagliligtas. It would be the sole path, the only way towards receiving or achieving God's 3 levels of salvation. And what is that only way, the sole path? That would be listening to and obeying His commands truthfully. Truthfully. Without prevarication. All right. Without any pretense. All right. Because God knows what's in our hearts. And we cannot mock Him by saying He does not know what we have in our hearts. Yes. And God knows. And God knows. And He really wanted all the people to receive His commands
and to understand the gravity, the seriousness, and the very vital importance of his commands. That was the reason why he himself had to write with his own fingers his commands on the 2 tablets of stone. Because he wanted them to understand this is important not only for me, but important for you, because this is the sole path, the only way by which you can receive my 3 levels of salvation, God is saying. Amen? Kung maalala ng mga kadugo, ganito din po ang isinulat ng Diyos sa mga awit 3:1-2. Anong sabi? Anak ko, ang mga utos ko sa isipan mo'y itanim. At ang mga aral ko sa iyong puso aalalahanin upang dumami ang iyong mga araw, humaba ang iyong buhay, at sumagana ka sa lahat ng bagay. My son, put in your mind my teachings. Inscribe them in your heart. Remember them all the time with your soul and with your spirit, so that your days will be greater in number, you will have a longer life, and everything that you ever needed will be given to you. Amen? You will become prosperous in everything. That is a promise that God made when He wrote His commands with His own finger in the 2 tablets of stone, where the 10 commandments were written. Ipinakita ng Diyos na binibigyang halaga niya ang pagkakaloob niya ng kanyang mga utos sa mga tao, partikular noong panahon ng mga Hudyo. Partikular noong panahon ng mga Hudyo. Amen? Yes. Isipin po natin, ginamit ng Diyos ang kanyang daliri mismo sa pagsusulat ng kanyang mga kautusan, kasama na ang 10 utos. Diba? Magagawa naman po ng Diyos. Sabihin na lang, o kayong 2 tapyas ng bato, magkaroon na kayo ng nilalaman. Okay? I mean, He's the omnipotent God, makapangyarihang Diyos, omniscient God, alam lahat kung ano ang mangyayari, kung anong dapat gawin, naunawaan niya lahat ng bagay, siya lang ang may dunong sa buong sangkalawakan. Hindi kayang-kaya niya, pitikin lang na gano'n, at yung bato magkakaroon na ng listahan ng mga kanyang kautusan. So ang tanong dito, why did God Himself decide to write His commands with His own fingers on the 2 tablets of stone? He considered it important. He wanted the people to realize that He considered the writing of His commands, the giving of His commands to the people, very important to Him. And as well, very important to all believers. Amen? Maliwanag ang dahilan ng Diyos sa ginawa niyang ito. At tiyak na matindi at mabigat ang dahilan ito. Mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid, mga magulang at mga taga-subaybay. Ang Diyos na po mismo ang umukit sa 2 tapyas ng mga bato ng mga nais niyang gawin ng mga Hudyo. Ano ang mabigat na dahilan ito? Well, pahapyaw po tinatalakay na natin, binibigyan na natin ng pansin sa ating mga nakaraang pagpapahayag. But let's go through once again. Let's go through them once again. Let's go through this once again. Kung babalikan natin ang mga pangyayari bago isinulat ng Diyos ang 10 utos sa pamamagitan ng kanyang daliri, tiniyak muna niya matatanggap ng mga Hudyo. Kalalabas lang nila noon mula sa Ehipto at kararating sa Sinai ang lahat ng kanyang kautusan. May istorya po ito. Pakinggan natin ang istorya. Isang napakahalagang paglalahad ng kasaysayan ng sambayanan ng Diyos, ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Amen? Amen? Pablikan natin ang mga pangyayari. Before the 10 commandments were written by the finger of God, He really wanted to make sure that the Jews, the Israelites, the Hebrews at that time, who had just been taken out of Egypt and were already in the desert of Sinai, all that His commands, He wanted to give them. All His commands, He wanted to give them.
Mababasa natin ito sa Genesis 11. In Sinai, God reminded the Jews of the miracles, the powerful acts and deeds that He did in Egypt. In Egypt. So that the Jews could be taken out of the 400-year slavery that they have found themselves in after they have helped in preventing a 7-year famine in Egypt during the time of Joseph the Dreamer. You remember him? We talked about him last week. Amen. Mababasa po ang kasaysayang ito sa pagpapaalala ng Diyos sa mga Hudyo ng mga himalang ginawa niya sa Ehipto upang mailigtas sila sa 400 taon ng pagkakaalipin sa bansang iyon. Genesis 11:4. Isa-isahin po natin. Tingnan natin. Sa Genesis 11:5 hanggang 6, niliwanag ng Diyos kung bakit niya ginawa ang pagpapahayag na ito at kung bakit niya iniligtas ang mga Hudyo mula sa Ehipto sa kanilang 400 taon ng pagkakaalipin doon. Sinabi ng Diyos, take note of this, the whole world is mine. Ang buong daigdig ay akin, but you, Jews, are my chosen people. My chosen people. Kayo ang aking bayang itatangi. I will make you a kingdom of priests, a holy nation. Kita mo yan, ano? Kaya nga po yung mga Hudyo hanggang sa kasalukuyan, medyo masasaya. Bakit po? Sapagkat nakikita nila at nababasa doon sa kanilang aklat ng mga Hudyo at dito po sa aklat ng kasulatan, ang Biblia ng mga Kristiyano, ang sinabi ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos kina Moses nung panahong yon. Sinabi ng Diyos, ang buong daigdig akin. Sa akin lahat ng yan. Wala namang hindi akin dyan. Wala namang bayan na hindi akin. Wala namang tao na hindi akin. Pero itinatangi ko kayo. Inihihiwalay ko kayo. Pinipili ko kayo. Dahil kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. God was, as a matter of fact, telling the Jews at that time, I have chosen you so that I can turn you into a kingdom of my priests and to make you a nation that is holy. A holy nation. That was a promise given by God to the Jews in the desert of Sinai. Kaya lamang may kondisyong inilatag ang Diyos na dapat to pa rin ang Hudyo upang maganap ang pangako sa kanila. There was a condition, of course, as usual. There was a condition that God established that the Jews must have to comply with so that they could finally receive God's promise that they will be His chosen people, that God will make them His kingdom of priests and His holy nation. Anong kondisyon yon? Alamin po natin. Sa unang bahagi ng Genesis 11:5, ano po nakita natin dyan? Isinulat ang kondisyong ito ng Diyos upang maging kaharian ng mga pari, ang mga Hudyo, at isang bansang banal at itinatangi. Ano po ang kondisyon? If you will only obey me, and you will be true and faithful to our covenant, you will become my chosen nation. See? Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Amen? Amen? Matindi po yun, ha? Matindi po yun. Marami po kasi kung minsan na nagsasabi, okay na yan. Maganda na yung pangako ng Diyos. At sa totoo lang, lagi na pagka po nag-uusap ang mga mananampalataya, we can readily observe the fact that many believers are actually very proud that God has made promises to believers. For example, many would often cite
Jeremiah 29:11. And what do we have in Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans that will give you hope and a bright future. Amen? Napakaganda nga naman po nun. Sapagkat batid kong lubos ang aking mga panukala at mga plano para sa inyong mga buhay. Mga planong hindi nyo ikasasama. Mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa, ng buhay at kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Nakita nyo na? At pagkatapos, uulitin pa yung pangako ng Diyos sa bilang 23:19. Anong binabanggit sa bilang 23:19? Tama po ba to? Mahal na bise, mahal na tikay muling. Tama po ba? Numbers 23:19 ba? Ano ba sabi? Ano sabi? For God is not a man that he would lie. If God ever said anything or made a promise or a vow, He is sure to do it. Ang Diyos ay hindi tao na pwedeng magsinungaling. Kung siya ay nagsabi, kung siya ay nangako, ito ay kanyang tutuparin. Dami, sarap pakinggan, di po ba? Subalit, sa totoo lang, mga minamahal na mga kadugo, bagamat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang Diyos ng pagpapatawad, we should never forget that God, even if He is the God of love, the God of forgiveness, is as well the God of justice. God is just. At hindi niya po pwedeng hayaan na mabali ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Anong kanyang salita? Anong kanyang mga utos? Aba, kung makikinig lamang kayo at susunod sa aking mga utos, pagpapalain kayo o itatampok kayo sa lahat ng mga bansa. Mapapasa inyo ang mga pagpapalang ito kung makikinig lamang kayo at susunod sa mga utos ng Diyos. Fine. Ano yung kabila nito? Kung hindi na kayo makikinig at hindi na kayo susunod sa mga utos ng Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito. God promised His 33 curses in all to a people no longer listening to nor obeying His commands. You think He would turn around? You think He would go back on His promise that He would send His 53 curses to a people no longer listening to nor obeying Him? No! Otherwise, pagtatawanan siya ng maraming tao. Otherwise, God will be mocked. Because many people will then say, let's not believe what He's saying because He's not going to do it anyway because He's a God of love. He's a God of forgiveness. You have a big surprise coming for you. What big surprise are we talking about? God is not only a God of love. God is not only a God of forgiveness. He is a God of justice. He is just. He is just. And yes, He is merciful. But in His mercy, He is also just. And He will not allow His commands to be broken. Amen? Amen. Well, there was one instance in which He provided a remedy here. But that is not a topic for today. You search what? Our previous videos. And I will give you our previous videos here. What are our social media platforms? This one, facebook.com/ANDKNK. Puntahan po ninyo yan. Nandiyan lahat ng aming mga pagsasayang-papuid. Pero mas maganda, pwede rin isama nyo, facebook.com/angtangingdaan, ANDKNK. Pwede rin po ninyong puntahan ang facebook.com ni Attorney Melanio Lazo Mauricio Jr., yung pong facebook.com/Attorney Batas, at syempre, youtube.com/angtangingdaan or youtube.com/ANDKNK. Okay? All our videos on this subject matter are there. All you need to do is access it. Go back to it and view them. And, all right, listen to them. And if you have a critique, we'll be willing to receive your critique and let's discuss about it. Amen? And that is true. And that is the reason why we are saying, yes, we are saying in this particular portion of our reflections from the beloved leader disciple, the Jews
were required by God to comply with a condition before His promise that He will make them His chosen people, before He will make them His kingdom of priests and a holy nation. They have to comply with one condition. The condition being, susundin niyo lamang ako. Kung susundin niyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. If you will only listen to and obey my commands, and you will be true and faithful to our covenant, you will be my chosen nation. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Tadali lang. Ano ang dapat sundin ng mga Hudyo upang sila ang magiging bayang hinirang ng Diyos? Makikita po ito sa Genesis 15, kung saan nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham, ang ninuno ng mga Hudyo. Alala niyo po ba yan? Genesis 15. Paano naganap yung kasunduan? Sinasabi ng Diyos na kay Abraham, ako ang iyong kalasag. Alala niyo ba yan? Tama po ba ako? Mahal na pangkalatang mga ngaral. Di ba? Sa Genesis 15 to, di ba? Sabi ng Diyos kay Abraham, ako ang iyong kalasag, ako ang iyong malaking gantimpala. Kung hindi po ako nagkakamali sa aking alaala, no? Alright. Okay. Nagtatampo si Abraham. Hindi ko maintindihan kung bakit. So sabi ni Abraham, Panginoong Diyos, okay naman sa akin yan. I mean, ginagamit ko po salita ngayon Parang gano'n. Sabi ni Abraham, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga sinasabi sa akin. Kayo ang aking kalasag. Kayo ang aking malaking gantimpala. Pero sandali lang. Anuhin ko naman yan. Wala man akong anak. Kung sakasakali ka niya, magmamana sa akin, ay yung anak na ng aking katulong, si Eliezer. May tampo si Abraham, inulit ng Diyos. Hindi. Sarili mong laman at dugo ang magiging anak mo. Wow. Teka muna, ilang taon na ba si Abraham nung pinapangakuan siya ng Diyos na ganyan? Lagpas ng 100 taon na po siya. Hindi ba? Hindi ba? So ngayon, ano nangyari? Sabi pa ni Abraham, totoo po ba na ibibigay nyo sa akin ang mga lupaing pinapangako ninyo? And so God, in His manifestation as the Father, told Abraham to prepare yung pong mga hayop, animal offerings. Hindi ko na maalala kung ano yung mga pinahanda ng Diyos dyan. At pagkatapos, pinakatay, ipinarada sa dalawang magkaharap na bato, at noong magtatakip silim na, nakatulog si Abraham. God made Abraham fall into a deep sleep. And while Abraham was sleeping, God came down, passed through the carcasses of the meat of the animals that were offered to him, and burned them all. Nagkasundo. God showed He was making a covenant with Abraham by virtue of having accepted the offering of Abraham. So may kasunduan. May kasunduan ang Panginoong Diyos at si Abraham. At yun ang dapat sundin. At yun ang dapat sinusunod ng mga Hudyo upang sa ganoon matupad ang pangako ng Diyos na sila ang kanyang magiging piling bayan, bayang hinirang, kaharian ng mga pari at isang banal na bayan. Yung po binabanggit dyan. Okay? Alright. Ayon sa kasunduang ito, pagpapalain si Abraham ng Diyos dahil siya ay matuwid. Bakit po matuwid? Alamin natin kung bakit. Ang ibig sabihin po nito, nakipagkasundo ang Diyos kay Abraham na bibigyan niya ito ng malawak na lupain, maliban na lamang doon sa kanyang anak, sa kanyang sariling laman at dugo. Okay? Anong dahilan? Bakit masyadong pinagpapala ng Diyos si Abraham? Dahil si Abraham ay nananampalataya sa Diyos. Yes. And God credited Abraham's faith to him as righteousness. Wow. Itinuring ng Diyos na ang pananampalataya ni Abraham sa kanya, sa Diyos,
ay isang katayuang matuwid. Genesis 15:6. Amen? Basa-basa pag may time, mga kadugo. In short, kailangan ng mga Hudyo na buong katapatang makinig at sumunod at magpatuloy sa makatotohanang pananampalataya sa Diyos. Kailangan nila ito upang maganap ang pangako ng Diyos sa kanila na sila ay kanyang itatangi o itatangi sila ng Diyos at gagawing kahariang banal ng mga pari. In other words, the Jews were being instituted by God as His priests to minister to the whole world. Kita niyo yun? Bakit kailangang itatag ng Diyos bilang kanyang mga pari ang mga Hudyo, ang lahi ni Abraham? Hindi ba pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12 at sa mga sumusunod na kapitulo? Abay, sa pamamagitan ni Abraham, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng mga bansa. Naalala niyo po ba yun? Di ba? Oh yes, oh yes. It is going to be through Abraham that God is going to bless all the nations on earth. Anyone who blesses Abraham will be blessed by God. Anyone who will curse Abraham will be cursed by God. That was the reality of God's promises to Abraham. Amen? Amen? But then, all right, we will have to ask ourselves, bakit ba pinili si Abraham? Bakit ba masyadong binigyan ng napakatinding katayuan ng Diyos si Abraham sa kanyang harapan? Dahil si Abraham, nauna nang nakita ng Diyos, nakikinig at sumusunod. Hindi po ba? Hindi po ba? Ano ba naging katangian ni Abraham na naging kalugod-lugod sa Diyos? Opo, opo. Makikita ninyo sa umpisa ng mga kwento, walang Abraham eh. Sa umpisa ng Genesis 1 hanggang sa Genesis 10 or Genesis 11, walang Abraham eh. Hindi ba? Pero nung dumating na yung Genesis 11, pumasok sa Genesis 12, makikita po natin ang katotohanan. Mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid. Makikita natin ang katotohanan na nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos na matuwid si Abraham dahil nakikinig at sumusunod siya sa kanyang mga utos, sa mga utos ng Diyos. Ano ba utos ng Diyos na ginawa ni Abraham? Naalala niyo? Genesis 2:24. Kailangang pakasalan ng lalaki ang babae. Di ba? No? And because of this, a man shall leave his father and his mother, and he shall be with his wife, and they are no longer two, but they have become one. That is as well the message for the lovebirds, bloodkin lovebirds today, who are tying the knot. Bloodkin John Brandt and TK Evangeline Tampungan. Therefore, because of marriage, a man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife. Oh, di ba? And they're no longer two, but they have been fused as one as they were before. As they were before. Alam niyo ba yun? Di ba? Sa Genesis 1, unang nilikha ng Diyos ang lalaki, at nung nakita ng Diyos na malungkot ang lalaki, ang sabi ng Diyos, it is not good for man to be alone. Oh, di ba? Hindi mabuti na mag-iisa lang ang lalaki sa kanyang buhay. Hoy, kayong mga binata pa. Kayong mga binata pa. Ang sabi ng Diyos, it is not God for man to be alone. Oh, it is not good for man to be alone. So hanap po kayo ng inyong makakasama dahil yon ang disensya ng Diyos. But we're straying away. How did God know that Abraham was truly righteous? Well, Abraham obeyed Genesis 2:24. When he married his wife, Sarah, he came to know that Sarah was barren, baog, hindi pwedeng magkaanak. Iniwan ba ni Abraham si Sarah nung malaman niyang baog? Hindi po No. Abraham didn't leave Sarah
And as a matter of fact, when God called him to leave the household of his father from the Ur of the Chaldeans, to go to the promised land, what happened? What happened? Abraham took with him his barren wife. Amen? Yun ang katotohanan dyan. So kailangan ng mga Hudyo na buong katapatang makinig at sumunod at magpatuloy sa makatotohanang pananampalataya sa Diyos dahil yun ang magiging batayan upang maganap ang pangako ng Diyos sa kanila. At yun din ang aral sa kasalukuyang kapanahunan. Sa totoo lang po, naghahanap ang mga kadugo ng panalo sa kaso. Naghahanap ang mga kadugo ng katagumpayan sa buhay, kasaganaan sa larangan ng pananalapi, katatagan sa kanilang mga trabaho, kahusayan ng pag-ugnayan ng mag-asawa sa loob ng tahanan, ugnayan ng magulang sa kanilang mga anak at mga kabataan. Naghahanap tayong lahat niyan. Ang problema, hanap lang tayo ng hanap. The sad reality is we're not even aware that in all of this, God has already provided the rule. We have to comply with His condition. If we want a good and happy family, if we want to have a good and healthy body, if we want to have a good, successful, and prosperous life, if we want to have intelligence coming from God, what do we do? What do we do? Pabanjing-banjing ka dyan. Pakaangka-angka dyan. No! Hindi po pwede. Kailangan mong makinig. Sumunod ng buong katapatan sa mga utos ng Diyos. Kailangan mo siyang tanggapin at sampalatayaan na siya ang Diyos at tagapagligtas na ang pangalan na Jesus. Na siyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kailangan mong unawain na ang Diyos, dahil sa kanyang labis na pag-ibig sa ating lahat, ang siya mismong bumaba mula sa langit tumungo sa lupa sa anyo ng tao na may laman at dugo. Sa layuning, kanyang tatanggapin at kanya nga tinanggap sa kanyang banal na laman, banal na dugo at banal na spirito ang mga parusang nakalaan sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ba't niya ginawa yun? Kasi po, dahil sa ating mga kasalanan, tiyak ang pagtanggap ng bawat nilalang ng bawat tao ng 3 antas ng kamatayan. Kamatayan sa daigdig na ito sa pamamagitan ng buhay na mahirap, magulo at laging bigo. Kamatayan sa 2 antas pagka ang buong kalawakan, buong kalangitan ay sinusunog na kasama ang pagsusunog sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa mga planeta at sa daigdig na ito. At kamatayan sa buhay na walang hanggan. 3 antas ng kamatayan sa pamamagitan ng pagtungo sa impyerno na punong-puno ng apoy at punong-puno ng mga uod nakakain sa inyo ng walang hanggan. Kaya mo yun? Hindi ba? Hindi ba? Yun po yung katotohanan dyan eh. Gusto nating magkaroon ng katagumpayan. 3 antas ng kaligtasan. Mabuhay ng maayos, mabuti, masagana, makapangyarihan sa daigdig na ito, makaiwas sa pagsusunog sa buong kalangitan, at mabuhay sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Gusto ninyo, pero hindi naman ninyo ginagawa ang kanyang mga kondisyon. So ano nangyayari? Papatuloy ang marami sa kahirapan. Mga Kristiyano daw. Pero pagkatinignan mo, hindi natutupad sa kanila ang pangako ng Diyos. They say they're Christians. They say they're believers in God. But it is amazing and truly pathetic that even if they say they are believers and they are Christians, God's promises of success and prosperity, of a good life, a good and abundant life, are not happening to them. Are they truly Christians? Are they truly believers? Pag-isipan po ninyong maigi. Di ba? Hindi naman pwedeng magsinungaling ang Diyos. So, sino nagsisinungaling? Na sila ay mga Kristiyano, sila ay mga mananampalataya? Di ikaw. Di tayo. Parang gano'n no? Kaya marami nananatiling hirap Nananatiling marami ang problema sa buhay. Nananatiling bigo. Why? Because we refuse to listen to and obey God completely and truthfully. Papahintulutan ba ng Diyos
na matupad ang kanyang mga pangako ng kabutihan ng buhay sa mga taong lumalabag sa kanyang kautusan, sa mga taong nagpapanggap na pananampalataya, sa mga taong tutungo lamang at nagpapabautismo bilang anak ng Diyos kadugo ni Kristo, pero ang tunay at totoo, gusto lang palang humingi ng tulong ng abogado nang hindi nagbabayad. Di ba? O di talo pa rin. Talo pa rin ang kahihinatnan mo dyan. Di ba? Talo pa rin ang kahihinatnan mo dyan. Sa totoo lang, mga minamahal na mga kadugo. Di ba? O, nasa na pa tayo? Kailangan nating buong katapatan na makinig at sumunod gaya ng mga Hudyo nung unang panahon. Di ba? Upang maganap ang mga pangako ng Diyos, hindi na lamang sa mga Hudyo, kundi pati na sa atin sa kasalukuyang kapanahunan. Ituloy po natin to, konti na lang to. In other words, maliwanag na ibinibigay ng Diyos ang kanyang mga utos sa mga tao sa layuning maging tiyak ang kanilang pagtanggap ng kanyang tatlong antas ng kaligtasan. At hindi dahil gusto lamang niyang pahirapan ang mga tao sa pagsunod. Mahalaga po masyado to. Okay? Ano po ang ibig sabihin nito? May utos ang Diyos. Binibigay niya ang kanyang kalooban. Ipinagkaloob niya ang kanyang salita. Hindi upang tayo ay pahirapan sa pagsunod. Dahil ang tigas ng ulo natin, hirap nating sumunod. Hindi po ganon. Dahil ang layunin ng Diyos, kaya nagbibigay siya ng kanyang salita, ng kanyang mga utos, ng kanyang kalooban sa mga tao, maging tiyak ang ating pagtanggap ng kanyang tatlong antas ng kaligtasan. Ganun lang po yun. 1 + 1 = 3. Sabi ko nung isang araw sa Kapihang Kadugo, 1 + 1 = 3. Ano ba ibig sabihin ng 1 + 1 = 3? Tanggapin mo at sampalatayaan si Jesus na siya ang Diyos at tagapagligtas sa Ama, Anak, Espiritu Santo na may unawa ng mga patotoo sa Biblia. Pagkatapos makinig at sumunod ka sa kanyang mga utos. Anong resulta yan? 1 + 1. Hindi ka mapapahamak, kundi mabibigyan ka pa ng karapatang maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo at mabibigyan ka ng kanyang tatlong antas ng kaligtasan. Di ba 1 + 1 = 3? Di ba? Hindi ba? Mga minamahal ng mga kadugo. Tuloy po natin. Sa madaling salita, sa totoo lang po, kailangan ng mga tao na malaman ang mga utos ng Diyos. Kailangang maunawaan ng lahat na para sa ikabubuti ng bawat isa ang pagkakaroon ng kaalaman ng kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng kaalaman ng mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang pagkakaroon ng kaalaman ng kanyang kalooban. Dahil pag sinunod nila ang salita ng Diyos, ang kanyang mga utos at ang kalooban ng Diyos, pagpapala, paggabay at proteksyon ang tiyak na kapalit nito. Sa puntong ito, tiyak may magtatanong sa mga kadugo at maging sa mga kapatid na nanunood o nakikinig sa ating gawain ngayong araw na ito. Yung pagsalita o mga utos o kalooban ng Diyos para sa mga Hudyo, nakakasakop pa din sa mga nananampalataya sa ngayon? That's a good question. Where God's word, commands, and His will given to the Jews during the olden times still applicable even to the believers of today in 2023? That's a good question. Sa ibang paraan ng pagtatanong, hindi ba nagpasuna ang salita o ang mga utos o ang kalooban ng Diyos para sa mga Hudyo ng panahon ng Lumang Tipan? At iba na ang salita o ang mga utos at kalooban ng Diyos na nakakasakop sa mga mananampalataya ngayong 2023. Di ba? Had not the commands of God given to the Jews in the Old Testament already prescribed? And that, as far as we are concerned, for people of 2023, today, this year, another set of commands would apply to us. What is the answer? Maliwanag po ang sagot dito. Ang salita ng Diyos, ang kanyang mga utos at kalooban ay hindi nagpapasok at hindi sumasakop sa mga Hudyo lamang sa panahon ng Lumang Tipan. Patuloy ang mga ito na may bisa hanggang ngayon. Patuloy ang mga ito na may bisa hanggang ngayon. Ayon na din sa Biblia, ang kasunduan ng Diyos at ni Abraham at ang mga pangako ng Diyos kay Abraham ay patuloy na may bisa hanggang ngayon.
Partikular sa mga tao na nakikipag-isa kay Jesus dahil kanila siyang tinanggap at sinampalatayaan bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ganito ang pagtiyak sa puntong ito. Sa Galatia 3:29, sa salin ng tanging daan Biblia. At kung kayo'y nakipag-isa kay Kristo, tinanggap siya at pinanampalatayaan bilang Diyos, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Napakatindi po ng pagtiyak na to. In other words, every command, every word of God, every will pronounced by God to the Jews through His prophets, including Moses, continue to apply even as of now, if, as Galatians 3:29 had said, we are in Christ. We have become a new creation. The old has come, the old has gone, and the new has come. Kaya naman kailangan pa din para sa mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo sa mga panahon ngayon na magsumikap alamin ang kanyang kalooban o ang kanyang salita o ang kanyang mga utos. Opo, kailangan nating alamin yan. Kailangan nating pag-aralan yan. Parang jukebox po yan. Naalala niyo ba jukebox? O kami na lang mga matatanda nakakaalala nito. Jukebox. Di ba? Paano ba yung jukebox? Kaya gusto mo makarinig ng tugtog, ng musika. O, di ba? Lalo na doon sa mga restaurant, sa mga kanayunan. Maglalagay ka nung unang panahon, 25 centimos. Tapos naging piso, tapos naging 5 piso. Ipapasok mo doon sa jukebox yung pera, tapos pipisilin mo yung tugtog na gusto mo. Doon pa lang tutugtog. Pag wala kang ipapasok na pera, pag wala kang ipapasok para magamit mo pang tugtog, di walang tugtog, ganun din po yun. Ganun din po yun sa mga utos ng Diyos. Pag hindi ka nagpasok ng utos ng Diyos sa iyong utak, abay wala kang pagpapala, paggabay at proteksyon na tatanggapin. Wala kasing babasbasan ng Diyos eh. O, di ba? Para din yung cellphone. Yan. Para din yung cellphone. Pagka walang load yan, kahit anong gawin mo, ikaw na may cellphone, hindi ka makakatawag. Maaring matawagan ka pag may nagkamaling tumawag sa'yo. Pero ikaw, hawak mo yung cellphone, nakangangakarya sa gilid, hindi ka makatawag, hindi mo magamit. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ganon din po ang pagpapala, paggabay at proteksyon ng Diyos. Pag wala kang isinuksok, wala kang huhugutin. Hindi magmimilagro ang Diyos sa inyo. Kahit na pa kayo'y mga kadugo, kung hindi niyo sinasaksakan ng kanyang mga aral ang inyong mga kaisipan. Sa totoo lang. Okay po? Sa totoo lang. Asa na ba ito? Ang salita ng Diyos may dalang kapangyarihan at kaligtasan. Sa panalangin itinuro ni Jesus sa mga tao sa Mateo 6:13, kapansin-pansin ang bahagi nito na nagsasabing, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito? Lagyan po natin ng konting sidebar. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Alam mo ba kung ano ang kalooban ng Diyos na sinusunod sa langit? Alam mo ba kung paano masusunod ang kalooban ng Diyos na tinutupad sa langit dito sa lupa? Hindi ba? Baka hindi mo sinaksakan yung utak mo ng kaalaman, abay di wala kang mangyayari rito. Wala mangyayari sa iyo rito. Sinasabi po ng Panginoong Hesus, dito na kailangang hingin ng mga tao ang kalooban ng Diyos lamang ang masusunod. Sa daigdig na ito, wala nang iba pa. Pero maliwanag din na hindi lamang ordinaryong pagsunod sa salita at mga utos ng Diyos at dapat gawin ng tao. Okay? Di sasabihin mo, hindi, sinusunod ko na po yan eh. Okay na po sa akin yan. Pero hindi ganun po kadali eh. Again, there is a condition. Panoorin natin o pakinggan natin. May isa pang ipinagagawa si Jesus sa panalangin itinuro niya. Ulitin po natin ang ganito sinabi niya. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Walang duda, mga kadugo, upang may biyaya ang pagsunod ng mga tao sa kalooban ng Diyos, may dapat silang tularan sa pagsunod. Ano po yun? Ano po yun? Ano po yung dapat tularan ng mga tao sa kanilang pagsunod sa salita at mga utos ng Diyos?
para sila ay tunay na pagpalain, gabayan at bigyan ng proteksyon. Kailangan ang pagsunod ng tao sa salita at mga utos ng Diyos sa kanyang kalooban ay tulad ng pagsunod sa salita at mga utos ng Diyos na nagaganap sa langit o naganap sa langit. Oo, otherwise walang kwenta yung ano yun, balikan po natin. Otherwise walang kwenta. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ibig sabihin, pagka hindi natin inintindi na kailangan nating masunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa habang nabubuhay tayo, ng tulad ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa langit, pag hindi natin naintindihan yan, baliwala. Di po ba? Baliwala. Baliwala. Wala pa rin tayong pagpapala, paggabay at proteksyon na tatanggapin mula sa Diyos. So tuloy po natin. Ang tanong, paano ba ang pagsunod na nangyayari sa langit? Maaari bang malaman ito ng mga tao? Gayong wala pa namang tao nakapunta na sa langit at nakabalik sa daigdig na ito, di po ba? O meron na ba? Di ba? Paano nating malalaman kung ano ang pagsunod na nangyayari sa langit? Hindi pa naman tayo napupunta sa langit. Hindi po ba? At wala pang tao na nakatungo na sa langit at pagkatapos nakabalik at nagkwento kung paano nangyayari sa langit. Di po ba? Pero kung pag-iisipan po natin to, may paraang itinuro ang Diyos upang malaman natin ito. Hoy, makapangyarihan ng Diyos at mapagmahal sa mga nag-aaral at tapat na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga salita. Ano po ba to? Makikita ang paraang ito sa paglalalang ng Diyos sa langit at lupa na mababasa sa Genesis 1 ng Biblia. O yan, ayan na. Mahal na Chairman of All Zone Chairman. Di ba? Pastora Angeline Magnaye. Yan yung sinasabi mo nung Sabado di ba? Hindi ba? Makikita ang paraang ito sa paglalalang ng Diyos sa langit at lupa na mababasa sa Genesis 1 ng Biblia. Sa kabuuan po ng Genesis 1, malinaw na may sistema sa bawat nilikha ng Diyos sa langit man o sa lupa. Pakinggan niyo po maigi ito, ha? Malinaw na may sistema sa bawat nilikha ng Diyos sa langit man o sa lupa. Ang sistemang ito ang sinunod at sinusunod hanggang ngayon ng lahat ng nilikha. Kaya yan ay langit, araw, buwan, bituin, mga planeta at ang lahat sa daigdig na ito. Opo, sa totoo lang. Sa sistemang ito, unang makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Lagyan natin ng, di ba? Sa paglalalang niya ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. So naglalang ang Diyos. Ano ang kanyang ginamit? Ang kanyang salita. Ang lahat ng nilikha ay sinalita ng Diyos na malilikha. At ganoon na nga nangyari. Nalikha ang lahat. Langit at lupa, tubig at karagatan, lahat-lahat na, langit, araw, buwan, bituin at mga planeta, ayon sa salita ng Diyos. Ikalawa, bawat paglilikha, may kalakip na pagbibigay ng utos ang Diyos. In other words, may utos na ibinibigay ang Diyos sa bawat nilikha. Makikita ito sa bawat bersikulo ng Genesis 1. Ano po ibig nating sabihin dito? Ibig sabihin, sa bawat paglilikha ng Diyos, nagbibigay siya ng kanyang kalooban, ng kanyang salita, o ng kanyang utos na dapat sinusunod ng lahat ng nilalang. Na dapat sinusunod ng lahat ng nilalang. Huwag po kayong bibitiw, ha? May kausap pa ba ako? Hello? Hello? Ang nakikita ko, iba-iba na yung ginagawa nyo dyan. Hello? Oy, mamaya na kayo magbasa. Mamaya na kayo makipag-usap sa katabi nyo dyan, ha? Hello? God is good? Ang sagot doon all the time. Ulitin natin. God is good? Very good. All the time? Ano ang sagot? God is good. Ulitin natin. God is good? Very good. All the time? Very good. Alright. Sa Genesis 1, nakasadang ganito. Nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sa Genesis 1:2, lumilitaw na tubig ang bumabalot sa daigdig. Pakinggan niyo yun, ha? Tubig. Tubig.
At dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Pero kumilos ang Diyos tungkol sa dilim. Ano nangyari? Kumilos ang Diyos tungkol sa dilim. Sa Genesis 1:3 nasusulat, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Pagkatapos nito, may utos na ibinigay ang Diyos. Ang utos ay makikita sa Genesis 1:4. Pinagbuklod niya ang liwanag at ang dilim. Sabi ng Diyos sa liwanag, hiwalay ka sa dilim. Sinabi ng Diyos sa dilim, hiwalay ka sa liwanag. Hindi kayo pwedeng magsama sa isa't isa. Di ba? Ang ibig sabihin nito, ibinigay ng Diyos ang kanyang kalooban tungkol sa liwanag at sa dilim. Kasama dyan yung utos. Magbubukod o magkakaroon ng sariling panahon ang liwanag at dilim. Hindi sila pwedeng sabay. Di po ba? Ngayon, sa Genesis 1:6, nakita din ang paglikha ng Diyos sa kalawakan. Kalawakan. Paano ba nilikha ng Diyos ang kalawakan? Kasabay ng paglilikha ng Diyos sa kalawakan, pagbibigay niya ng kanyang kalooban o utos tungkol sa kalawakan. Anong ginawa ng Diyos? Pinaghiwalay din niya. Pinaghiwalay din ng Diyos ang tubig sa ibaba at tubig sa itaas. Isipin niyo po yun. Isipin niyo po yun. Ha? May tubig sa itaas, tubig sa ibaba, at sa gitna ang langit. Wow! Wow! Ibig mo sabihin yung nasa taas natin tubig? Hindi ba? Pag-isipan po ninyo. Ako, tagal ko na pong pinag-iisipan yan. Mga kadugo. At medyo. Tuloy natin ang kalatas. Isinulat sa Genesis 1:6. Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. See? Sa Genesis 1:7-8, nagkaroon nga ng kalawakan at pinaghiwalay nito ang tubig sa taas at tubig sa ibaba. So may tubig sa taas, may tubig sa baba. Paano ba yun? Nasaan ba ngayon yun? Yung bang langit ay tubig? Ibig mo sabihin ang kaharian ng Diyos ay tubig? Di ba? Di ba? Pag-isipan naman niyo mga kadugo. Oh, isip-isip pag may time. At tiyak, magbibigay ng kaliwanagan ng Diyos sa inyong mga kaisipan. Bahagi nyo sa amin pag meron na kayong kaliwanagan. At sa mga sumusunod na bersikulo ng Genesis 1, isinalarawan doon, hindi na lamang ang paglilikha ng Diyos, kundi pati na ang pagbibigay niya ng kanyang mga utos. Sa pinakalundo ng paglilikha ng Diyos, nilalang niya ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, ayon sa Genesis 1:26-30. Ang kalooban ng Diyos para sa tao ay kakaiba. Ipinag-utos niya sa tao na sila ang mamamahala sa buong sanlibutan. At upang matupad ng tao ang pamamahala sa daigdig, binigyan niya sila ng kapangyarihang mag-isip. Nakikita po natin, nakasabay ng pagkakalalang ng Diyos ng lahat ng tao at ng lahat ng bagay, may kasamang mga utos na dapat sinusunod ng lahat ng nilikha. Teka muna, anong kahalagahan nito sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagpapakilala sa salita ng Diyos? Ang mga utos na ito ng Diyos sa bawat nilikha ay siya niyang kalooban para sa bawat isa sa kanila. Ang pagbibigay ng Diyos ng mga utos na ito sa umpisa pa lamang ay kanyang paraan upang tiyakin ang maayos na katayuan para sa bawat nilikha sa langit man o sa lupa. Isipin po natin, kung hindi pinag-utos ng Diyos sa tubig at sa lupa na maghiwalay at manatiling magkahiwalay, walang tao mabubuhay dahil sa baha. Hindi po ba? Sa totoo lang, sa panahon ngayon, tila nga hindi na nasusunod ang utos ng Diyos na ito ng paghiwalay ng tubig at lupa. Di po ba? Maraming lugar, rumaragasa na ang tubig sa lupa at pumapatay ng mga tao dahil sa mataas na baha. Kung hindi tinatag ng Diyos ang kanya-kanyang lugar ng araw, ng buwan at ng mga bituin, walang mabubuhay. Kahit saan. Bakit? Tiyak kasing laging magbabanggaan, magsasalpukan ang lahat sa kalangitan. Wow! Hindi po ba? Nilagay natin yun. Ang lahat sa kalangitan. O yan, ayan pala naman eh. Kasya naman pala eh. Di ba? Tuloy po natin. Ang aral sa lahat ng ito, ito na po yung aral, kaugnay ng ating mga batayang aral, ay iisa lamang.
dapat pong magsumikap ang mga kadugo sa lahat ng dako na pag-aralan ng Biblia. Sa pag-aaral ng Biblia, tatanggap tayong mga mananampalataya ng kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, gaya ng sinasabi sa Roma 1:16. Amen? Yes. Sa Biblia, makakasama natin ang Diyos dahil ang salita ay ang Diyos. Juan 1:1-2. Tatanggap tayo ng mga pagpapala, Deuteronomy 28:1-14, ng kasaganan at katagumpayan sa buhay, Josue 1:8, ng karunungan, Santiago 1:5, at ng kapangyarihan, mga Gawa 1:8. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang linggo nang nakakaraan, pinagtutuunan natin, tayong mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, ng ating pansin ang bahagi ng ating mga batayang aral na tumatalakay sa mga aralin sa Biblia. Hinihiling po natin sa Panginoong Hesus ang unawa at talino sa lahat ng ito. Mga minamahal na mga kadugo at mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos sapagkat pinagkalooban niya tayo ng mga batayang aral. Ipinahintulot niya na magkaroon tayo ng pagmumulan, ng talino, ng dunong at unawa upang matanggap natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagpapagabay at proteksyon, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagpapagaling sa lahat ng larangan ng buhay. Huwag po nating sasayangin ang pagkakataong ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Magbasa po tayo ng ating mga batayang aral. Magbasa po tayo ng kalatas mula sa mahal na LD at makinig po tayo sa lahat ng mga gawain ng Simbahang Anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, mula 5:30 ng umaga hanggang 9:00 ng gabi. Yun lamang po ang tanging paraan upang ang pag-aaral natin ng kanyang salita ng Biblia ay magkaroon ng matagumpay na kahihinatnan. Mahalaga pong mapagtagumpayan natin ang mga aral na ibinigay ng Diyos sa Simbahang Anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang mga batayang aral. Sapagkat sa mga aral na ito, manggagaling ang ating 3 antas ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng mga aral na ito, maibibigay sa atin ang kapangyarihan, ang karunungan, kaalaman upang maging instrumento tayo, matagumpay na instrumento tayo ng paghahayag ng katotohanan ng Diyos at pagiging instrumento ng kanyang 3 antas ng pagliligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli binabati ko po ang TK Evangeline Tampungan at ang kadugong John Brandt mula sa Alaska, United States of America, sa kanilang pag-isang dibdib ngayong araw na ito. May your tribe increase. And as God said in Genesis 1:26-28, fill the earth with your descendants. Magpakarami kayo. Punuin ninyo ang sandaigdigan at paramihin ang mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Bago po tayo magtapos, tumungo po tayo sa ating panalangin ng pagtanggap, pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas sa mga Espiritu Santo sa wikang Ingles at sa wikang Filipino. I think the temple hosts have made their choices kung sino po ang gagawa ng mga ito. Tayo po'y manalangin. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Jesus. Amen.